sa sala. Pinangako ng Birhen ay maglilihim. Ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Masaya nating ipaganda ang pagdating ng manunubos tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa katapusan ng ating ginagawang Misa de Gallo, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na suriin ang ating mga sarili sa ating pagsisimba, lalong-lalo na sa ating relasyon sa Diyos. Si Zacarias na nagduda, nag-alinlangan na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating Ibanghilyo ngayon, pupurihin niya at pasasalamatan ng Diyos na nagkaloob sa Kanya ng Kanyang kahilingan. At dito'y ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubhang akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, dumating ka nawa at huwag nang magluwa sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ko saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmog tugunan, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isasalahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit ang yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po lahat. Silag ng bukang liwayway at
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng mga napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto ko pong i-recap natin simula day 1 ng ating simbang Aguinaldo, Misa de Gallo, ang ating mga pagbasa sa mga ebanghelyo lamang. Noong unang araw ay binigyan tayo ng ating Panginoon na sa pamamagitan ni Juan Bautista ay siya'y liwanag na nagniningning. Kung inyong maaalala, ang sabi ng ating Panginoon, hindi sa nangangailangan ako ng testimonya, kung hindi ginawa ko ito para kayo'y maligtas. At ang kinuha niyang testimony po doon ay si Juan Bautista na nagsasabi ng katotohanan, at mayroon pang mas mataas na testimonya ang kanyang mga ginagawa na kung saan ito ang iniuutos ng Ama sa Kanya na Kanyang gawin. At ito yung sinabi ni Jesus na si Juan na ilaw na nagliliwanag na minsan kayong napasaya sa kanyang liwanag. Ikalawang araw, binigyan po tayo ng talaangkan ng ating Panginoon. Yung 42 na mga pangalan na minsan ay nakakabulol bigkasin.
Sino po ang makaka-memorize noong 42 na yun? Simula kay Abraham. Mayroon pong reward. Mayroon po ba? May magtra-try po. 42 na pangalan. At ating nabatid po doon na 3 pangkat at sa loob ng 1 pangkat ay 14 na salinlahi. Mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa sila'y maipatapon sa Babylonia, at hanggang sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mula sa Babylonia na naitapon sila at hanggang kay Kristo. 14 na saling lahi sa 3 pangkat. At makikita po natin dito na hindi puro ang angkan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na doon sa 4 na babaeng nabanggit. Nandoon si Tamar, nandoon si Batsheba, nandoon si Rahab, at nandoon si Ruth. Natatanging si Maria, ang babaeng nabanggit, na kung saan siya ang malinis. Balit alam natin na hindi po ito in-screen, hindi ito inalis. Ang ibig sabihin lamang po dito ay, sabi nga ng manunulat, God writes straight with the crooked lines. Mula doon sa pagiging makasalanan na nandoon sa ancestors ng ating Panginoon, pauusbungin niya ang magliligtas ng sangkatauhan. At parang sinasabi sa atin, maging ang ating mga pamilya, maging ang ating mga family tree, ay hindi po mga perpekto, kagaya ng ancestors ng ating Panginoon. 3 araw, ano po ang ating ebanghelyo? Ito po'y bumagsak sa 4 na linggo ng Adbyento. Kaya makikita niyo po ang hindi pagkakasunod-sunod. Mamaya ipapaliwanag ko. Dahil ang ating ebanghelyo ng 3 araw ay ang anunsasyon kay San Jose, na kung saan ay nalaman niya na nagdadalang tao ang kanyang fiancé na si Maria, at ito'y lihim na sana niyang hihiwalayan nang sa ganun ay hindi mapahiya si Maria. At digay sa panaginip, nagpakita sa kanya ang Anghel Gabriel at sinabi sa kanyang, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat hindi ito dahil sa kanyang pangangalo niya at hindi ito sa pamamagitan ng pagtataksil na gawa ng tao, kung hindi ito'y lalang ng Espiritu Santo. Lumukob sa kanya ang Espiritu Santo, kaya siya'y magiging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. At digay tinapos ito sa pagsasabing, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng ating Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Dito ipinapakita ang pagiging masunurin ni Jose. 3 araw. At ang ating 4 na araw ay anunsasyon kay Zacarias. At dito'y pinarusahan si Zacarias dahil siya'y nagduda. At ang pinakapidestal po nito ay ang ating ebanghelyo ngayon, na kung saan ang tanong ni Zacarias, maliban sa baog ang aking asawa, kami senior citizens na, papaano mangyayari ito? Kaya bilang kaparusahan, ano ang sabi ng anghel? Ikaw ay mapipipi at mabibingi hanggat hindi mangyayari ang aking sinabi na sinabi ko na hindi mo pinaniwalaan. At ang 5 ay ang anunsasyon kay Maria. Ito na po yung pagpapakita ng Anghel Gabriel, na kung saan sinabihan si Maria na ikaw ay magiging ina ng kataas-taasang Diyos. At ito'y tinatawag po na Mama Mary's Fiat. Yung pag-oo ni Maria, total submission sa kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi kong hindi in order, dahil pag pumapatak po ang linggo, na kung saan ay permanente po kasi yung sa ABC, yung linggo, yun talaga yung babasahin. Pero kung i-order po natin, 3 po itong anunsasyon na ginawa sa narrative of creation, sa
infancy narrative ng ating Panginoon. Ang pinakauna talaga nito'y anunsasyon kay Zacarias, ikalawa, anunsasyon kay Maria, at ang ikatatlo, ang anunsasyon kay Jose. Ito yung sequence. Dangan niya lamang ay nauna ang linggo, kaya nauna ang anunsasyon kay Jose. Na after pa lamang sana yon nung anunsasyon kay Maria, dahil doon nga inihayag ng Anghel Gabriel na siya'y magiging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. At ang ating ika-anim ay ang visitation. Ikalawang misteryo sa misteryo ng tuwa sa mga nagro-rosaryo. Ito yung pagbisita ni Maria kay Santa Elizabeth na kanyang pinsan, na noon ay nalaman lang niyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Kaya nga pagkatapos noong linisan siya ng anghel, karakarakas siya, umalis papuntang kaburulan ng Judea para tunguhin ang bahay ni Zacarias at ni Elizabeth, para tulungan ang kanyang pinsang nagdadalang tao na 98 na ang edad. Matandang-matanda na, senior citizen, na nangangailangan ng tulong. Dito makikita po natin yung pagiging selfless ni Maria, na kahit siya'y may pangangailangan din dahil simula noon siya'y nagdadalang tao na, subalit inunan niya ang pangangailangan ng kanyang pinsang si Elizabeth. At dito natin makikita ang kanyang pagiging sensitive. At kung atin po itong sasamahan, kung inyo pong naaalala, doon sa Cana Galilea, noong gawin ni Jesus ang kanyang unang kababalaghan, ang dami pong mga bisita doon, subalit si Maria lamang po ang nakasense, ang nakaramdam na nawawalan ng alak ang bagong ikinasal, which is embarrassment para sa mga ikinasal pag naubusan sila ng alak. Napaka-essential po ng alak para sa mga Hudyo. Kaya ano ang ginawa ni Maria? Nilapitan niya ang kanyang anak, wala na silang alak. Gusto ni Maria na gumawa ng kababalaghan ang kanyang anak, nang sa ganon, hindi mapahiya ang mga bagong ikinasal sa kanilang mga imbitadong mga bisita. Ito yung pagiging sensitive ni Maria, na kung saan yung kanyang pagdamay ay nanggagaling sa kanyang puso, nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kaya nga naman, ginawa siyang unang apostol ng ating Panginoon at naging cooperator ng kaligtasan na ipagkakaloob sa atin. At sumunod po doon, pagkatapos ng dalawin niya si Maria, na kung saan ay si Elizabeth, na kung saan ay pinuri siya ni Elizabeth, nang sabihin sa kanyang, "Blessed are you, mapalad ka, dahil pinaniwalaan mo na mangyayari ito sa iyo." At ang isinunod nito'y ang Magnificat ni Maria, dahil gusto niyang sabihin sa kanyang pinsang si Elizabeth, hindi dito ang sarili ko ang itinataas, kung hindi ang minamagnify ko dito ay ang Diyos, dahil sa kanyang paglingap sa akin. At ito yung kabuuan ng ating sumunod na Ebanghelyo. Yun po yung ikapito na araw. At ang ikawalo, kahapon lamang, marahil ay tanda niyo pa po ang ating Ebanghelyo kahapon. Ito yung pagkapanganak kay Juan Bautista at pagbibigay ng pangalan. At ang mga kamag-anak at kapitbahay ng mga pakialamera, ay gusto nilang pangalanan si Zacarias, na Zacarias, parang gustong gawing junior. Subalit ano ang sabi ng kanyang ina? Hindi. Juan ang kanyang pangalan. At pagkatapos ay hindi pa nakontento ang kanyang mga kapitbahay at kamag-anak. Hiningi pa rin ang opinyon ng kanyang tatay na hindi nakapagsasalita at hindi nakaririnig. Anyway, lalaki naman talaga, tatay naman talaga, ang may karapatan magbigay ng pangalan sa kanilang anak at that time. Kaya sumulat si Zacarias, ang sinabi niya ay Juan ang kanyang pangalan. At kung titingnan po natin,
babalikan po natin doon sa ating mga nabanggit na mga nauna na ebanghelyo. Ang sabi ng Anghel Gabriel, hindi ka makapagsasalita at hindi ka makaririnig hanggat mangyari ang mga bagay na sinabi ko na sa iyo na hindi mo pinaniwalaan. Sa pagsulat ni Zacarias, ng Juan ang kanyang pangalan, ang sabi po doon, kapag dakay nakapagsalita na siya at nagpuri sa Diyos. At bilang ikasiyam na araw katapusan, ito po ang ating napakinggang ebanghelyo ngayon, ang pagpupuri ni Zacarias sa ating Panginoon. At ang Benedictus pong ito, divided into two. Kung inyo pong pinakinggang maigi, ang unang parte ay patungkol sa ating Panginoon, na kung saan ay pagpupuri ni Zacarias dahil sa paglingap, hindi lamang sa kanilang pamilya, kung hindi sa bayang Israel, na kung saan ito ang kanyang ipinangako noon pa man, na magkakatawang tao na ipapadala niya ang Mesiyas para sa kaligtasan sa sangkatauhan sa bayang Israel. At ang ikalawang parte ay ang patungkol sa kanyang anak. At dito'y babanggit po tayo ng dalawa na napaka-importante na gagawin ng kanyang anak. Sa ating translation sa Tagalog, ang sabi po dito ay, ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. Sa English translation ay mas malapit sa original text na Greek, na kung saan ang sabi po doon ay, for you will go before the Lord to prepare straight paths. Wala po dito yun sa ating translation sa Pilipino. Dahil kung titingnan po natin, ang tinatawag po ditong itutuwid ng kanyang anak na magiging straight paths ang dadaanan ng ating Panginoon, hindi po ito physical na paghahanda ni Juan Bautista, kung hindi, it is spiritual preparation. Kung inyong matatandaan sa anunsasyon ni Anghel Gabriel sa kanyang tatay na si Zacarias, sinabi doon ay, pagkakasunduin niya ang ama, ang mga ama at ang mga anak, at ang matitigas ang ulo, ang mga suwail, papapagbalik loobin niya sa ating Panginoon. Kaya nga ihahanda niya, maghahanda siya ng bayan para sa ating Panginoon bago dumating. Kaya nga ang kanyang ginawang paghahanda, pagbibinyag, pagtalikod sa mga kasalanan, pagsisisi. Hindi po physical na ihahanda niya ang physical na daraanan ng ating Panginoon, kung hindi spiritual na paghahanda, ihahanda ng Panginoon ni Juan Bautista ang mga puso ng tao na tatanggap sa ating Panginoon. At ito po ang esensya ng Adbyento. At hanggang sa mga oras na ito'y nasa panahon pa rin po tayo ng Adbyento. Kaya nga, kung atin pong pagninilay-nilayang maigi, ang Adbyento ay paghahanda pa lamang, hindi po ito Kapaskuhan. Mamaya po sa Bihilya, magsisimula pa lamang po ang panahon ng Pasko, na kung saan ito na yung pinaghandaan natin. Nanawa ang aking panalangin, tunay ngang napaghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoon. Bilang isang pangunahing figura, si Juan Bautista, ito ang kanyang tinig na ibinibigay sa atin na naway mapaghandaan nga natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Ikalawa, ang sabi po dito ay, at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa English translation muli, ang sabi po doon, for you will go before the Lord to prepare His way, to give His people knowledge of salvation for the forgiveness of their sins. Noong ang mga tao ay naniniwala na kay Juan Bautista, ano ang ginawa ni Juan Bautista at ano ang ginawa ng mga tao?
digay naglalapitan na yung mga tax collectors. Practical po dito ang pagkaka-advise ni Juan Bautista. Lumapit ang mga tax collectors. Ang sabi po nila, ito po yung maniningil ng buwis. Ang sabi po nila, ang kanilang katanungan, papaano po kami maliligtas? Tingnan niyo po, hindi sinabi ni Juan Bautista, umalis kayo dyan sa inyong trabaho. At nang sa gayoy kayo ay maligtas. Ang sinabi lang ni Juan Bautista, huwag kayong mangutong. Ayusin niyo ang inyong trabaho. Yung tama lang. Kung ano ang dapat singilin, yun lang ang dapat ninyong singilin. Huwag niyo pong pasubrahan ang inyong mga komisyon at makikita ninyo ang kaligtasan ay mapapasa inyo. Practical na advice ni Juan Bautista. At pagkatapos noon ay lumapit din ang mga kawal, ang mga sundalo. Ito rin po ang kanilang katanungan. Papaano kami magkakamit ng kaligtasan? Hindi rin sinabi ni Juan Bautista na umalis kayo sa pagiging kawal, pagiging sundalo. Ang sabi lang ni Juan Bautista ay, huwag kayong papatay at huwag kayong aabuso sa inyong pagiging otoridad. Kung kinakailangan, papanaigin ninyo ang tolerance. Iba naman po ang usapan doon sa digmaan. Kung hindi ang ibig sabihin lamang po dito ni Juan Bautista ay, huwag ninyong abusuhin ang inyong otoridad. Practical uli na advice. Hindi sinabihang umalis kayo dyan sa pagiging sundalo, pagiging kawal. Ito yung binanggit ni Zacarias sa kanyang pasasalamat na ito ang gagawin ni Juan Bautista. Kaya naman, tinayuan ni Juan Bautista ang katotohanan na ito na naging mitsa ng kanyang buhay. Noong sabihin niya kay Herodes at kay Herodias na kanyang hipag, nang sabihin niyang, hindi tama na gawin mong kabit ang iyong hipag. Hindi tama na pakisamahan mo parang asawa mo ang iyong hipag dahil asawa yan ng iyong kapatid. At yun ang naging dahilan para siya ipapatay dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan. At tinayuan ni Juan Bautista ang kanyang misyon na ibinigay ng Panginoon. Ito ang pinagpapasalamat ni Zacarias sa ating Ebanghelyo ngayon. Pagpapasalamat na kung saan, sabi ko nga, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan, at pagpapasalamat dahil ang kanyang anak ay mauunang tagapaghanda at magtuturo sa mga tao kung ano ang katotohanan, at ang katotohanan na ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Medyo mahaba-haba na po. Kaso nga lang ay pinaka-importanting puntos po ito. Pagpasensyahan nyo na po. Total, nagpuyat na rin lang naman tayo. At pangkatapusan naman po itong pagpupuyat. Kung titingnan natin, ang lahat ng ito'y patungo doon sa pagsilang ng ating Panginoon, na ang kadahilanan kung bakit nagkatawang tao ay para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Magkakaugnay po kasi ito. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. At kung titingnan po natin ang Bethlehem, ano po ang translation nito? House of bread. Bakery. Kung sa atin, gawaan ng tinapay. At alam natin na doon ipinanganak si Jesus, at sa kanyang paglaki, ibibigay niya ang kanyang sarili sa atin bilang tinapay ng buhay. Sabi po sa Encyclopedia Britannica, pinaka-common na pagkain ang tinapay, bagamat dito sa Pilipinas ay hindi, dahil ang ating staple food ay bigas. Subalit sa ibang bansa, pinaka-common, essential na pagkain ang tinapay. At kung mamantakin po natin, bakit ginawa ni Jesus na ang kanyang sarili ay maging tinapay at maging pagkain natin?
Di po bagay parang gusto ng ating Panginoon sabihin sa atin na yung po bagang pagiging availability ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na pinasok niya yung common, basic na pagkain sa kanyang pagiging tinapay nung kanyang damputin doon sa Last Supper, nang sabihin niya, ito ang aking katawan na ibibigay sa inyo. Kanin ninyo ito dahil ito ang magbibigay sa inyo ng kaligtasan. At doon sa sabsaban na kanyang sinilangan, na kung saan ay kainan ng mga hayop, tingnan niyo po yung pagkakaugnay. Inilagay doon ang sanggol na si Jesus, doon sa sabsaban na iyon. Ibig sabihin ay iniaalay ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang pagkain. At sa Eucharistia, ito po ang ating tinatanggap. Ang Jesus sa anyong tinapay na naparito para sa ating kaligtasan. Nawa sa siyam na madaling araw na ito, my dear brothers and sisters, ang aking panalangin lamang po, naninikluhod po ako sa Diyos, na naway tunay ngang maging makahulugan at mabunga ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Hindi po ito material na bagay na ating iniintay, hindi si Santa Claus, hindi rin po ito okasyon or events, kung hindi ang persona na nag-alay ng kanyang buhay. Sabi nga ni San Pablo, bagamat siya'y Diyos, hindi na natiling kapantay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para maialay ang kanyang sarili sa atin at para tayo mabigyan ng kaligtasan. Amen. Amen. Magsitayo po lahat. Habang papalapit na ang pagdiriwang ng kaarawan ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ganitong dakilang biyaya at sama-sama tayong manalangin ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoon, at puspusin mo ng iyong pagpapala ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng mga relihiyosong pinuno namin. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoon, at gabayan mo ang mga pinuno namin sa politika at kultura upang maakay nila ang aming bayan tungo sa tapat na pakikipagtulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoon, at ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa mga bansang may digmaan, sa mga klase at pangkat na pinagwatak-watak ng kanilang mga hidwaan, sa mga mag-anak na nagkakalayo dahil sa selos, inggit at kawalan ng katapatan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoon, sa aming bayan at paginhawain mo ang lahat ng naghihirap, napapabayaan, hinahamak o kinukutya. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoon, sa aming pamayanan sa parokya at tulungan mo kaming mabuhay sa nalalapit na Pasko nang may kaloobang tulad ng kina Mariang Kabanal-Banalan at San Jose. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoon, sa aming mga mag-anak at sa bawat isa sa amin, at ipagkaloob mo ang iyong pagpapatawad, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Hesus. Sa katahimikan po ng ating mga puso, itaas po natin sa ating Panginoon ang ating mga natatanging kahilingan. Halina, Panginoong Hesus, kailangan ka namin. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Ikaw ang tangi naming tagapagligtas. Ikaw ang aming lahat. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo po ang lahat. At para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin, upang ang paghahain ay kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ay magpagindapat sa amin, sa aming pananabik, sa pagdating ng iyong anak, nang may dalisay na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inasalangin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na biring, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ay nagpupuri ilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung di po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, ang ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na kabiyak, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit
ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan mo sa amin. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong
inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang mapakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang ng anak mong aming ipinagdiriwang, sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Hawakan po ninyo ang mga bagay na gusto po ninyong pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga bagay na ito na gagamitin nila na nagpapaalala sa iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.